Hello fire signs! Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Dahil sa general reading ito, ikaw na lang bahalang tumukoy kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga fire signs? Iniisip kita palagi. Ayan na. Isa lang yung kukunin ko. Yung una kong nakita. Ikaw ang mahal ko. Mukhang merong ibang tinitingnan yung person mo. Or maybe ikaw. Ayaw ko na. Mukhang dahil nga sa masyado mong iniisip itong person na mahal mo. Yun bang hindi pinapatahimik yung isip mo ba? Masyado marami, pero isa lang. Maniwala ka sana. Mukhang nagsabi ka na ng feelings mo or yung person nagsabi na sa iyo. Mukhang nahihiya pa, ang tagal ipakita eh. Ayun. Till death do us part. Mukhang gustong-gusto ka nga talaga nitong person na ito. Nangangako kasi siya eh. Ngayon naman guys, alamin natin kung bakit ipinakita itong personalized cards. Kukuha ako ng konting cards para i-reverse. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga fire signs? Three of Cups, Nine of Wands in reverse, at the Temperance. Unahin natin yung career mo kasi good news yung ipinapakita na ang ilan sa inyo nagiging maganda yung takbo ng career o kaya business. Nagkakaroon ng celebration. May posibilidad na nagbukas ka ng bagong negosyo o kaya nagkaroon ng promotion. Ang iba, yung kumpanya mo nagiging maganda yung takbo kaya nagiging maayos din yung trabaho mo. At saka ang advice ng mga cards, kahit gaano man kaganda yung takbo ng karir mo, ay kailangan mo pa rin ng pahinga at saka balanse sa buhay mo para hindi ka makaramdam ng kapaguran. Kailangan nakaset yung goals at saka priority mo sa buhay. Kailangan ng patience at saka yung pag-focus sa karir mo para ma-achieve mo yung mga hangarin mo sa buhay. Lalo na para sa ilan na mahirap ang sitwasyon. Para sa mga single, maganda yung magiging takbo ng love life mo. Kasi merong past person na babalik at meron ding mga bagong gustong makilala ka. At dalawang cards yung nagsasabi na nandun yung willingness mo na makilala yung mga potential person na nagkakagusto sa'yo. Ang ilan na nasa relationship, nagiging maganda yung takbo ng relasyon nyo ng person mo. At saka marami kayong a-attend na party or kayo mismo yung magsasagawa nito.
Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, sa totoo lang, hindi makalimot yung person mo sa nangyari sa nakaraan. Maybe sa relationship nyo ito or sa past relationship. Pero syempre, kailangan maging fair ng person mo. Kasi hindi mo naman kasalanan kung ano yung nangyari sa kanya sa past. Pero alam mo, nakadalawang cards ka na anuman ang problem nyo sa relationship ay maaayos nyo ito. Maibabalik nyo yung dating balanse at saka kapayapaan. 3 balasa yung gagawin ko dito, guys. Kapag feeling ko kulang, dadagdagan natin. Pero babasahin ko muna sa inyo yung meaning nito. Heal your heart. Base sa booklet ay matatag ka at saka mapangunawa. Ito yung kakayahan mo para maintindihan kung ano yung totoong damdamin ng karelasyon mo or ng taong kaharap mo. Ang next card ay go with the flow. Dahil nga sa marunong kang umunawa, nakakasunod ka sa kung ano yung takbo ng connection or ng relasyon. Halimbawa, nagkaroon ng aberya sa sitwasyon mo, mag-isip ka kagad ng ibang solusyon. At sikapin na huwag paapekto sa emosyon. Saglit lang, guys, kunin ko lang yung nahulog. Kuha pa tayo ng mystical cards. Ayan, 3. Ang unang card ay remember your worth. Ang ibig sabihin nito, humble ka kasi para makaakma ka sa sitwasyon ng iba. Pinupunan mo yung sarili mo. Pahalagahan ang sarili. Maging open sa kung ano yung naiisip para sa experience at growth. Detox your life. Maraming nangyayari sa buhay natin, positive at negative. Kailangan natin ng cleansing at huwag masyadong magpabaya sa sarili. Yung dasal ang pinakamalaking tulong. Get laser focus. Kailangan ng focus at disiplina para makaiwas ka sa mga unwelcome na distraction. Kailangan mag-focus sa bawat area ng buhay mo. Tingin ko, guys, okay na itong cards mo. Alamin naman natin yung next card. At saka single ka man or nasa relationship, nakadalawang cards ka na kailangan mong balansehin yung sitwasyon mo sa buhay. Ito kasi yung isa sa paraan para maging maayos ang relationship or magkaroon ka or makahanap ng right partner na para sa iyo. Ayan, nakatatlong cards na tayo. 2 of Cups, the High Priestess, 9 of Pentacles. Ang mga cards na ito ay pinapakita, unahin muna natin yung financial kasi ang ilan sa inyo, yung magkakaroon ka ng sakto lang na financial. Kumbaga, hindi ka gipit, mababayaran mo yung mga bayarin mo. Ipinapakita ng mga cards na marunong ka magbalanse ng financial mo. At saka 3 cards na ito ang nagsasabi na maganda yung nagiging daloy ng financial mo. At kung maganda man ang takbo ng kita mo, huwag mo itong ikwento na sa iba. Iniiwas ka ng mga cards sa maling akala at saka maling issue. Pero magiging maganda talaga yung takbo ng financial mo. Stable tsaka secure. Sa mga single, base sa mga cards, meron kang potential person na nakilala or makikilala na yung connection ang maglalapit sa inyo. Pero sa unang pagkikita nyo, akala mo mahirap siyang maabot.
O kaya yung maaartihan ka or mayayabangan. Hindi mo naman ipipilit na magkaroon ng relasyon sa person na ito, pero i-enjoy nyo together yung panahon na magkasama kayo. At saka base sa mga cards, yung potential person na nakilala mo, hindi kayo magkasing edad. At base sa card, mas matured yung babae. Hindi mo maikitaan sa kanya na meron na siyang edad o matanda siya sa iyo kasi magaling siyang pumorma at saka maganda. At para naman sa mga nasa relationship, 3 cards na ito ang nagsasabi na merong celebration. Pwedeng kasalan, binyag, o kaya dahil sa magkakaroon na kayo ng baby ng person mo. Mas makakabuti na sagrado ang relationship niyo ng person mo para guided ng langit. Lalo na't ang relasyon nyo ay stable at saka secure. Ang unang card ay loosen your grip. Ang ibig sabihin nito ay hindi mo kailangang kontrolin yung buhay mo. Alalahanin mo na kung ano yung best na ibinigay mo, sapat na yon. Kapag ka nawawalan ka talaga ng tiwala or connection sa spiritual, yan talaga yung mararamdaman mo na parang kulang o kaya pagkalito. Wala na sa kontrol. Set the magic. Ibig sabihin nito ay imulat mo yung mga mata mo sa maraming milagrong nangyayari sa buhay mo, maliit man ito or malaki. Nahihiwagaan ako sa mystical card mo. Parang nagbago eh. Kasi maganda naman yung mga cards mo eh. Allow yourself to receive. Ibig sabihin nito, kailangan mong mag-start ng panibago. At saka, mas harapin kung ano yung nangyayari sa iyo ngayon para makamove forward ka. At saka, malaki yung kakayahan mo, potensyal para makasunod sa kung ano yung daloy ng buhay mo ngayon. Importante rin yung puna ng iba para malalaman mo kung ano bang sitwasyon ang meron ka. Or kung ano yung dapat baguhin. Hindi na ako kumuha ng mystical card kasi pakiramdam ko, yan na talaga yung cards mo. Two of Wands in reverse, Three of Swords at the Chariot. Base sa 3 cards na ito, ano man yung challenges na nangyayari sa buhay mo, manatili kang focus. Marami kang pagdaraan ng problema, hadlang sa buhay. Pero malaki yung abilidad mo na malalagpasan mo ito lahat. Magiging successful ka sa tinatahak mong journey sa buhay. Sa health, kung hindi ka kumbinsido sa mga sinabi sa iyo ng doktor, pwede naman ng second opinion. Magpatingin sa iba. Ang ilan naman nagkaroon ng mental health issue dahil na rin sa iba't ibang problemang pinagdaraanan. At kung patungkol sa recovery, medyo matatagalan. Malakas yung pangangatawan mo at saka malalagpasan mo itong health problem. Ang ilan sa inyo na single, nakadalawang cards ka na iniisip mo kung maikipagbalikan ka ba sa past person mo o kaya maging single na lang. At saka ang ilang single, may 2 person kang pinagpipilian pero mas pipiliin mo yung tingin mong mas magiging maganda yung buhay mo. Pero nakadalawang cards na ang ilang single, nababalik yung past person mo para guluhin kung ano yung mga decisions mo. Sa mga nasa relationship,
binibigyan ka ng tip ng mga cards na yung relasyon nyo ay hindi masaya. Kaya nagkakaroon ng third party sa relasyon. Pero, may mga person na kahit may third party, hindi niya pa rin pipiliin yon. Mas safe siya sa iyo. Dalawang cards na yung nagsasabi ng positibo. Ikaw nga yung pinili ng person mo pero magulo yung relationship nyo, ginugulo ng ibang tao. Nadadamay ka sa problemang dala ng person mo. At saka kahit ganito yung sitwasyon nyo, nire-resolbahan mo pa rin kung ano man yung problema sa relasyon. Pareho kayong nagmo-move forward sa relasyon ng person mo. At saka may mga katangian ka na gusto ng person mo na hindi niya mahanap sa iba. Get out of your own way. Ito yung card para sa success. Kumprontahin kung ano man yung hadlang para magkaroon ka ng solution sa mga problems mo. Marami ka ng success na cards sa career, sa financial, o kaya sa love life. Start fresh. Ibig sabihin nito guys, ano man yung problema na kinakaharap nyo ng person mo, kailangan ng balanse at give and take. Para masusolusyonan yung problema at makapagsimulang muli. Find your calm. Ang ibig sabihin nito ay unahin mo munang pakalmahin ang sarili mo. Parang bagyo. Hinihintay mo muna na humupa, tsaka ka lalabas ng bahay. Ganon din ang problema, lilipas din at tsaka kailangan ng patience. Kuha pa tayo ng dalawang mystical cards. Get back into balance. Pagsusuri ito guys para sa oras mo at tsaka energy. Kung tama ba yung binibigyan mo ng panahon or effort. At saka mas bigyan mo na importansya yung mga mas importante. Katulad ng time sa sarili o sa pamilya. Let the money flow in. Tagumpay na naman ito guys na ang ibig sabihin yung magandang takbo ng financial ay paparating sa iyo. Hindi palagian na dumarating ang swerte sa buhay, kaya matuto kang makiramdam. Itong additional card na Queen of Cups, ang ibig sabihin magaling ka talagang mag-alaga ng relasyon or yung connection mo sa kapwa. The Empress, nakadalawang cards ka na marunong ka mag-nurture na para maging stable ang relasyon niya ng person mo. Ang ilan sa inyo magaling ka talagang makisama, katulad nitong Page of Cups, na may mga positibong mangyayari sa buhay mo, pwedeng magmumula sa iyo o sa mga taong malapit sa iyo. Merong good news na darating. At saka ito yung time na mas mamamayani yung love sa connection or sa situation. At positive din ang mga cards na ito patungkol sa health na merong improvement. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. Affirm, nothing you have is because of luck or chance. It's all due to God's grace and favor. 4. A sign that you would benefit from taking a leap of faith in some respect.
2, 3, 4, 8. It signifies the needs to call on divine help. Angels are waiting for you to call on them, respond, and guide your steps.